Ano, bakit at paano naging malamig ang Cold War? Ang Cold War ay popular na katawagang ibinigay sa estado ng matinding tunggaliang namagitan sa dalawang superpowers sa daigdig na United States at USSR or Union of Soviet Socialist Republics mula 1945 hanggang 1991. Malamig ang digmaang nangyari sa dalawang bansa sapagkat wala talagang nangyari na pasiklab ng digmaan gamit ang mga armas sa tukbo. Subalit nanatili ang dalawa sa tinatawag na state of permanent hostility. Sa ngayon, ang USSR ay ang bansang Russia na lamang. Tinawag ang dalawang bansa na superpowers dahil sa labis-labis na nakakahigit nitong lakas at yaman kumpara sa ibang pang mga makapangyarihan at mayayamang bansa sa daigdig. Bagamat ang tunay na kasangkot sa Cold War ay ang United States at USSR lamang, ang kanilang politikal, stratehiko, militar at ideolohikal na pakikipagtunggali ay kumalat sa iba't ibang bansa, rehiyon at sa halos lahat ng kontinente sa daigdig. Kapwa nagbuo ng dalawang magkatunggaling panig ng mga alyansa sa iba't ibang bahagi ng daigdig gaya ng alyansang militar na North Atlantic Treaty Organization or NATO sa panig ng US at mga kanlaraning demokrasya at Warsaw Pact naman sa USSR at mga satellite states nito sa Europe. Kabilang sa mga kasapi ng NATO nang maitatag ito noong 1949 ang United States, Belgium, Britain, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway at Portugal. Noong 1952 ay sumali ang Greece at Turkey, West Germany noong 1955 at ang pinakahuli ang Spain noong 1983. Nang sumali ang West Germany sa NATO noong 1955, itinatag naman ng Soviet Union ang Warsaw Pact ng nasabi ring taon sa Eastern Europe. Kabilang sa mga kasapi nito ang USSR, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, and Romania. Maliban pa sa mga formal na alyansa na nabuo sa pamamagitan ng mga kasunduan at asosasyon, nahati pa rin ang daigdig sa mga bansa na sumusuporta sa panig ng alinman sa dalawang magtutunggaling panig. Ang Cold War ay hindi lamang tunggaliang militar sa pagitan ng dalawang superpowers. Ito ay ang masidhing kompetisyon din sa pagitan ng dalawang magkaibang sistema, politikal at ekonomiko. Ang isang panig ay ang demokratiko, kapitalistang United States at ang komunista, totalitarian at ekonomiyang command ng USSR. Sa mga bansang komunista, totalitarian, ang lahat ay pag-aari ng Estado kasama ang mga factors of production. Ang mga ito ay pinangangasiwaan lamang ng pamahalaan para sa interes ng mga tao. Tanging umiiral ang isang partidong politikal na may monopolyo sa lahat ng kapangyarihan at siyang nagpapatupad ng buong otoridad sa mga tao at sa lahat ng kanilang aktibidad. Kinokontrol ng pamahalaan o estado kapwa ang karapatang sibil at politikal at walang pagpapahalaga at paggalang sa kalayaang sibil at karapatang pantao. Pinaniniwalaan ng estadong totalitarian ang ideya ng individual ay dapat pakinabangan ng estado at mabubuhay lamang para paglingkuran ang interes ng estado. Sa isang demokrasyang kapitalismo, ang pamahalaan dito ay may limitadong kapangyarihan at nilalahukan ng maraming partido politikal or multi-party politics. Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa tao at ang mga pinuno ay pinipili mismo ng mga tao sa isang halalan. Ang pamahalaang nilikha ng mga tao ay may pangunahing tungkulin ding paglingkuran ang mga tao. May matinding paggalang at pangangalaga sa individual na karapatan at kalayaan or individual rights and freedom sa sistemang demokratiko. Ipinatutupad nito ang market economy kung saan ang ekonomiya ay nakabatay sa malayang pagnenegosyo at malayang pangangalakal. Sa sistemang kapitalismo, ang mga individual at pribadong negosyante ay nagmamay-ari sa factors of production at ang pamahalaan ay hindi nangihimasok sa pagnenegosyo. Maaaring magsimula ang pagnenegosyo ang sinumang tao at
mag-empleyo ng mga tao. Ang lahat ay may oportunidad na kumita, mamuhunan, makaboto, at mapaangat ang antas ng kanyang katayuan sa lipunan kung kanyang nanaisin na walang pagkontrol mula sa pamahalaan.